Ang lalaking ito ay sobrang kakaiba. Naging sikat siya dahil lang sa suot ng kanyang asawa na pulang damit. Sinabi ng kanyang asawa, "Kung ayaw mo, hindi ko nito isusuot." Pero bigla na lang nagbago ang asawa at naging malakas ang kanyang pandinig. Hindi naintindihan ng babae kung bakit biglang naging ganito ang kanyang asawa. Napag-alaman na hindi ito ordinaryong damit. Ito ang parehong damit na isinusuot ng kanyang ex-asawa nang siya ay ginahasa hanggang sa mamatay. Bumalik si Natasha sa silid na iyon. Napansin niyang hindi lamang siya kamukha ng kanyang ex-asawa, kundi may iba't ibang litrato rin ng panggagahasa. Gayunpaman, ang asawa ay isang doble. Wala siya magawa kundi umibig sa kanyang taalarawan. Napagtanto ni Natasha na siya ay isang kapalit lamang ng kanyang ex-asawa. Nagkaroon pa siya ng pangalawang insidente ng karahasan sa tahanan, kaya nang namimili siya, nakahanap siya ng dahilan para mawala ang bodyguard. Tumakas siya sa likod na pintuan ng aklatan upang mag-ulak ng kaso. Ngunit nang marinig ng pulis ang pangalan ng asawa, nagbago ang kanilang muka. Pinayagan siyang ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga tala at pagkatapos ay lumabas upang ipaalam sa kanyang mga subordinates. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmadali ang kanyang mga subordinates patungo sa stasyon ng pulis. Huli na nang makareact si Natasha, nakalimutan niyang kanyang asawa ay naka-duty sa lokal na lugar. Kung mahuhuli siya sa pagkakataong ito, tiyak na papatayin siya. Tulad ng inaasahan ni Natasha, ang kanyang asawa ay nagmukhang tanga nang pumasok siya sa pintuan. "Ayaw mo bang sabihin sa akin ng kahit ano?" tanong niya. "Gusto kong makipag-divorce." Sa daan patungo sa ospital, itinulak si Natasha sa kama ng kanyang asawa, pinigilan siya nito sa leeg at binabanawangan. "Walang divorce sa diksyonaryo ko. Kung may susunod na pagkakataon, ipapagamit kita ng wheelchair habang buhay." Matalinong hindi lumaban si Natasha. Sa halip, iniisip niya kung paano makakatakas mula sa sakit na ito sa isip. Ngulit muling naganap ang aksidente sa araw na iyon. Napansin ng kanyang asawa na may mga bagay sa silid na nahawakan ng ibang tao. Napakamabilitad niya at napagtanto na alam na ni Natasha ang lahat, kaya hindi na niya ito itinago. Galit na galit siya sa Natasha at sa kanyang tiyan. Ang mga katulong ay tumingin pabalik at umalis. Halatang sanay na sa ganitong eksena. Pero hindi alam ng kanyang asawa na si Natasha ay buntis. Tumawag siya ng pribadong doktor upang suriin si Natasha, ngunit hindi nakasigurado ang doktor na ligtas ang sanggol. Inirekomenda niyang dapat pumunta si Natasha sa ospital. Kaya ipinadala ng kanyang asawa ang mga subordinates at si Natasha para sa prenatal examination. Sa tamang pagkakataon, kinuha na ni Natasha ang pagkakataong makakuha ng test report. Napansin niya ng tamang oras upang tumakas sa likod na pintuan ng ospital muli. Naandun na ang kanyang dalawang pinakamabuting kaibigan kasama ng isang uncle na nagmasid kay Natasha habang siya ay lumalaki sa orphanage. Sa huling aral, hindi kinuha ni Natasha ang pagkakataong tumakas dahil alam niyang hindi siya makakatakas mula sa mga pangil ng kanyang asawa. Kaya, kailangan niyang mamatay upang makaalis sa kanyang asawa. Nang bumalik siya sa mansyon, sinabi ni Natasha na nababatod siya sa loob ng mansyon. Kumiling siya sa bodyguard na dalhin siya para maglakad-lakad. Sa panlabas, parang nag-e-enjoy siya sa tanawin, ngunit sa katotohanan, pinagmamasid niya ang lugar kung saan siya magpapakamatay. Kinabukasan nang umalis ang kanyang asawa, kinuha ni Natasha ang cellphone ng kanyang uncle at sinabi sa kanya tungkol sa kanyang plano. Humiling siya sa kanyang uncle na sunduin siya at pagkatapos ay nag-iiwan ng suicide note. Gumamit siya ng tubig upang magpanggap na luha ng kanyang kawalang pag-asa. Upang matiyak na ang lahat ay maayos, nagpractice siya ng pagpagal ng kanyang hininga bago umalis ng bahay. Matapos ayusin ang lahat, bumalik si Natasha sa orihinal na lugar at dumating ang kanyang uncle upang maghintay sa ilalim ng turay. Sa kabilang banda, natagpuan ng yaya ang suicide note ni Natasha at alam niyang may mali. Ipinaalam niya agad ang bodyguard na kasama ni Natasha. Ngunit nakarating na si Natasha sa mataas na tulay. Patuloy na tumakbo ang kabayo upang ipigilan siya, ngunit huli na. Nabigla si Natasha at nahulog sa tubig.